premature yung kanyang pagharap dito sa impeachment trial, gayong hindi pa ganun ka-conclusive batay doon sa pag-cross-examine sa kanya since ito nga ay open at ongoing investigation. Eh dito po natin masusukat at malalaman kung credible ba at talagang may punto yung kanila kong mga sinasabi patungkol po doon sa akusasyon nila, hindi lang ho kay BP Sara kasi lumabas po kahapon na parang iisang pamilya po yung tinutumbok base doon po sa investigasyon na sinasabi ni NBI Director Matibag. At yung punto din ho na itong sina Las Cañas at saka yung ibang mga witnesses pa, dito ho masusubukan ang kanilang kredibilidad sa kung paano talaga at gaano ka tibay ang kanilang mga sinasabi patungkol ho dito. Opo, in a political frame, ano ang masasabi po ninyo doon sa pagharap ng NBI kahapon, ng NBI chief? Meron pong isang House prosecutor nagsabi, balyena daw po yung ebidensya. Balyena nga ba talaga, Prof? Politically speaking, Prof? Well, yan no, nagulat din tayo na parang yung manner na kung saan yung takbo ng investigasyon patungo doon sa mga sa akusasyon tungkol kay VP Sara na kung saan isang pamilya yung tinutumbok ng investigasyon at hindi lang ito isang pagbabanta pero nakatuon sa isang pamilya which is yung pamilyang Duterte na na kuha doon sa konteksto ng speech ni Mayor Sebastian Duterte at yung dating press conference ni VP Sara. So kung makikita natin no, ang diskurso dito ay sapat ba yung tamang term na yung paghingi ng ulo, pagkuha ng ulo doon sa kanilang mismong statement, yung paraan kung papaano ito talaga masasabing grave threat. So talaga ngayon, mabigat yung diskurso pa rin din at lalo na pagdating doon sa pag-cross-examine dito sa bagay na ito. At binigyan din ng diin ni NBI Director Matibag na this is an ongoing investigation. At ang investigation na ito, base doon sa binuo nilang parang Special Investigation Committee, ay aabutin pa nga ng 3 to 6 months. So kung open at ongoing investigation siya, marahil yung katulad nga nung obserbasyon natin dun sa pag-cross-examine sa kanya is pwede bang sabihin na premature yung kanyang pagharap dito sa impeachment trial, gayong hindi pa ganun ka-conclusive batay doon sa pag-cross-examine sa kanya since ito nga ay open at ongoing investigation. Opo, so masasabi natin, Prof, based po sa inyo pong assessment na nakatuon sa isang pamilya, tandaan natin na-mention po kahapon ICC, witness, affidavit. Sino ba yun? Las Cañas, self-confessed hitman. Alam naman po natin, target niyan, si former President Duterte. Aside pa, kay Mayor Baste at sa ICC na binanggit, kasama rin po sa bank records na pinasabi na po, ang second gentleman na si Attorney Mans Carpio. So isang pamilya talaga, Prof. Hindi lang ang VP, kundi ang pamilya Duterte. Sir. Yes, tama po kayo dyan. Ano? So, isang pamilya yung tinutukoy. Kaya nga po, mahalaga at dito po sa pagkakataong ito, napakahalaga ng pag-cross-examine ng depensa dito sa mga witness na ipepresenta. No? So, kung makikita ko natin yung training at saka yung patumbok doon sa pag-question ng credibility din ho ng mga witnesses, dito po natin masusukat at malalaman kung credible ba at talagang may punto yung kanilang mga sinasabi patungkol po doon sa akusasyon nila, hindi lang ho kay BP Sara kasi lumabas po kahapon na parang iisang pamilya po yung tinutumbok base doon po sa investigasyon na sinasabi ni NBI Director Matibag. At yung punto din ho na itong sina Las Cañas at saka yung ibang mga witnesses pa, dito ho masusubukan ang kanilang kredibilidad sa kung paano talaga at gaano ka tibay ang kanilang mga sinasabi patungkol ho dito. Sir, nakatatlo na pong personalidad mula sa NBI ang naging testigo po sa unang bahagi ng
Senate Impeachment Court, yung kanila pong impeachment trial laban kay VP. Ano po assessment mo, sir, sa tatlo na mga taga-NBI po na humarap kahapon po, huling witness, si Attorney Melvin Matibag? Well, of course, yung sa tatlo, makikita ho natin na may consistency naman ho dun sa kanila hong sinasabi. Pero ako po kasi kung ako ho ang tatanungin, pagdating ho na masuri natin itong titignan, nung tingin ko ho na na-authenticate na ho nila yung video, kung titignan natin ito sa pangmalalimang perspektibo, nung na-authenticate na ho nila yung video, tingin ko dapat nag-move on na ho sila dun sa ibang articles. Kasi kung na-authenticate naman po nila at in open record, masyado ho kasing nagiging technical at makahaluan pa ho ng ibang bagay na mga tingin kong hindi naman na ho dapat na mga on the side issues. So, yun ho yung tingin ko, no, maganda ho nung na-authenticate, klaro at inadmit ho ng magkabilang panig na indeed authentic ko yung video at na-access naman ho siya openly in publicly. So, tingin ko mag-move on ho doon sa iba kong articles kasi kumakain ho ito ng ibang oras. At maganda rin din ho na-note din ho ni Senator Presiding Officer ho na sa susunod na linggo, simula sa susunod na linggo, magbabago na ho yung oras ng impeachment at gusto ko natin itong bigyan ng punto kasi kung 10 to 2 o 10 to 3 ho, very welcoming development ho ito para mas makapagtuon naman ho yung ating ho mga mambabatas doon sa iba ho nating mga importanteng trabaho at kanilang ibang legislative work. Kasi kung mapapansin ho natin, kinakain ho ng mahabang oras at panahon ito hong nitong impeachment trial, itong iba ho nilang mga trabaho po. Sa Senator Judges, kung kayo po ang tatanungin, sir, anong assessment po ninyo? Yung bang Article 4 grave threat, tingin nyo, in a political mindset, ito ba ay enough to convict the Vice President base po sa testimonya ng mga taga-NBI in the past few days? Ako, kung titingnan ho natin, tingin ko po hindi. Kasi makikita ho natin na parang talagang, siyempre po, pwedeng bugso ng emosyon, and so on and so forth, beyond the legalities. Pero kung sa akin hong pagtingin, ang pinakamabigat ho ay sana nagtuon o nag-focus po sila sa iba hong articles. Lalo na ho, yung usapin doon ho, halimbawa sa bank records. Kasi kung meron ho mang mabigat, yun hong unexplained wealth po ang talagang labanan o talaga hong mabigat na akusasyon base ho dito sa apat na articles na to. So kung sa akin hong pagtingin, mas strategic ho kung inuna ho itong usapin pagdating ho doon sa unexplained wealth at hinuli po ito. At kung mapapansin ho natin, umabot po ng halos 5 o 6 na araw pag-authenticate pa lang at masyado hong naging legal o technical ho, itong time-consuming ho. So, I would rather na kung ako ho, doon ho na sa unexplained wealth para magkaalaman po talaga. At sinabi naman din ho ng depensa pagdating dito at pinasuplina at pabubuksan ho itong records na to, handa naman po ang depensa. At ito din ho, magandang pagkakataon na rin din ho ito na talagang maipaliwanag po ng kampo ho ng ating bise kung wala ho talagang itinatago. Pero yun din ho yung kailangan din ho natin puntuhin ho na in terms of technicalities po, nagdesisyon ho ang impeachment court na pabuksan ito o isupina ito. Pero sa kabilang punto, may argumento din ho yung panig ng depensa na hanggang saan yung saklaw ng batas, considering nga po na una, dapat ho bang isama yung panahon na hindi pa po vice-presidente ang ating pong vice-presidente na siya po ay ngayon. Unang punto ho yan, Ikalawa pong punto ay yung bank record din po ng kanya pong asawa, considering na yun po na may mabigat din na punto na ang kanya pong asawa, kanya pong mister ay private individual po. So, yun ho, medyo pareho ho, mahirap hong timbangin kasi may punto ho na malaki din ang sinasabi ho ng depensa. Pero that's also water under the bridge kasi nagdesisyon po ang korte, impeachment court na ipasupina po itong mga records po na ito para mas mabusisi po at ma-establish nga po yung alleged
pattern na unexplained wealth po, di umano ng ating ikalawang Pangulo. Opo, tsaka yung anggulo, Prof, ng fishing expedition. Ano pong masasabi nyo? Malaliman pong tinalakayan. Harapan po nila Attorney Alan Peter Cayetano at Attorney Jokno. Opo, yun nga ho, no? Kung titignan din ho natin, ito rin din po yung magandang panawagan natin, Sir MJ, ano? Kung yan po ay magiging batayan na at nagkaroon na ho ng precedence dahil din ho sa kaso ni former Chief Justice Renato Corona, ano? Mahalaga ho na dapat po hindi ho maging selective ito, equal at tumayo din ho si Senator Robin pagdating ho dun sa usapin ng equal protection of laws. E di kung ganyan ho, magsimula na hong amyendahan sana ng atin hong mga mambabatas ang batas na iyan na kung saan kapag ikaw ay public official or government official at a particular position or salary grade, ay dapat po nawi-waive na po yan. Maging klaro na ho. Kasi ano po conflicting po siya din doon sa existing na batas patungkol ho dito sa privacy and so on and so forth. So, mahalaga ho na amyendahan na po nila yan nang sa gayon, wala na rin din pong exception at hindi na po maturingan na kung talagang yun nga ho, may selective justice. At saka dapat po, it should apply to all public officials and government officials for that matter. Kasi ito ho ay magiging precedence na po sa mga susunod ho na mga panahon. So ano ho yung saklaw o hindi saklaw ho ng batas? Ano ho yung mga posisyon na saklaw o hindi pwedeng saklawin ng batas? So ito rin din yung sinasabi na ang dami hong mapupulot natin na aral patungkol dito sa impeachment trial or proceedings na ito, lalo na pagdating po sa bank confidentiality na pwede ko maka-apekto sa bawat public officials or government officials po. Opo, pero sir, nabanggitin po sa impeachment trial, yung hindi po pantay na pagtrato sa impeachment case ni President Marcos at ni VP Sara Duterte. Nabanggit po doon na ang yung confidentiality no sa mga accounts at yung mga hinahanap na accountability ay mukhang hindi pantay sa pangulo daw, hindi naman ni first base wala sa kay VP. Matindi, full trial agad, sir. Yun nga po tumayo din po si Senator Alan Peter Cayetano at kinwestiyon din po si Congressman Shell Jokdo na bakit po daw ang Committee on Justice ay hindi din itinsupina ang bank records po ng presidente at sinabi niya naman ho na ni Congressman Shell Jokno na hindi po sufficiente o hindi sapat ang mga ebidensya para tukuyin na impeachable po ito. Pero looking and being objective dun sa logic na sinasabi din ho ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba dapat din sa pinupunto niya ho na it applies basically to all. Pero yun nga ho, bakit gano'n? Kapag po ibang usapin o ibang opisyal, mabilis, bakit po sa iba, parang meron hong pagpiling. So ito ho rin din ho yung iniiwasan natin pagdating po sa usapin ng selective justice, ika nga po, na kapag po iba o hindi po kaalyado, mas mabilis yung takbo ng sitwasyon, pero kapag po iba, parang tumatagal. So ito ho yung iniiwasan natin in terms of pagiging objective po. Prof, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, nabanggit po ninyo kanina na tinutukoy lang dito sa impeachment yung iisang pamilya, yung pamilyang Duterte. Ano po yung, bilang isang political analyst, ano po yung nakikita po ninyong dahilan kung bakit po yung mga Duterte lang yung parang tinitira ngayon, considering na ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang impeachment lang ng ikalawang Pangulo, sir? Opo, salamat po, Sir Alman. No? Yung sinabi ko po naman na yung pagdating po sa isang pamilya, nakita ko natin ito ho yung lumalabas din doon sa investigasyon ho ni NBI Director Melvin Matibag. Pero kung titignan din po natin, yung pattern po ng kanila pong takbo ng investigasyon, mahirap din pong mag-conclude kasi ongoing po siya. Pero base po doon sa ipinakita ko kahapon ho, na kitang-kita ho natin na naidawit o naisama din po yung pronouncement nga ho ni
Mayor Baste at saka nung dating press con ho ni VP Sara. So ano po, talagang makikita po natin na yung commonality po pagdating dito. So pagdating mo dyan, mahirap din pong mag-conclude pa kasi ongoing po yung kanilang investigation. Pero it seems na yung pinupunto po ng investigation ay nakatukoy sa iisa hong pamilya. And para sa isang observer po at mga common na tao, hindi ko natin maiiwasan na ito ba ay usapin politika o usapin na dahil po yung hindi ho pagkakaunawaan o yung matagal ho yung pag-fall apart ho ng alyansa at ng relasyon ho ng administrasyon at saka ng BP ay talaga hong maisa sa alang-alang at talagang yun ho yung magiging spekulasyon ho ng taong bayan kasi it seems na yung manner ng kung paano ho nadadawit at nakikita yung pamilyang Duterte pagdating mo dito. Kung nakikita po ng NBI na mali po yung ginawa or may paglabag sa batas yung mga binanggit ni Mayor Basti Duterte, dapat bang itrato ito ng separate ng NBI, ibang kaso kay VP, ibang kaso kay Baste, sir? Tingin ko dapat po kung yun po ang tumutukoy dun sa kanila kong ebidensya at sa kung ano po yung gaano kalakas din po yung ebidensya at since ito rin din po ay ongoing yung kanila kong investigasyon. So tingin ko different treatment po dapat kasi iba naman po yung patungkol dito sa impeachment under the grave threat at iba din po yung kung meron po talagang mabigat at base sa ebidensya nilang nakakalap at base sa kanilang investigasyon na magkaroon po ng separate po na pagsampa kung meron man kung ano man yung kalalabasan ng kanilang investigasyon kay Mayor Baste. Sir, so far sa paglantad ni NBI Director Matibag, meron po bang nailabas na pasabog, sir? Tingin ko, kung ako ho yung papansin ko, no, it's just a reinforcement po doon po sa mga unang dalawa pong witness coming from the same agency. So, tingin ko, nire-reinforce and pag-reiterate naman po ni Director Matibag na ongoing yung investigation, may investigation po, pero yun nga ho, yung pag-question po ng dito po patungkol dito sa defense na premature po ba yung kanyang pagharap doon considering na ongoing nga po yung investigation. Pero kung sa pasabog or kung sa pasabog, hindi ko po alam kasi halos pareho din mo yung pinupunto. Actually, malalaman din po natin yung veracity din at saka yung manner kung saan consistent yung kanyang mga claims hanggang mamaya po na itutuloy ho yung pag-cross-examine sa kanya. So, kasi po talagang siyempre ho, tinatanong din at pag sa cross-examine ng depensa na kung saan yung credibility niya dahil dati po siyang nagsilbi sa panahon ng mga Duterte hanggang sa ma-appoint po siya ngayon. At yun nga po, talagang hanggang mamaya po malalaman natin in terms of paano ho yung pag-cross-examine sa kanya ng depensa. Sir, isa sa ipinunto ng defense kahapon, yung appearance ni NBI Director Matibag na walang subpoena, sir. Sa tingin po ninyo, tama po ba na lumantad or nagpakita itong si Director Matibag na walang subpoena po, sir, na dumalo sa trial po? Ang ganda rin din po nung pag-raise na point niya ng depensa na kung saan hindi po siya nasubpina at si presiding officer ay also restated that na hindi po siya nakasubpina. Pero yun din naman pong depensa ni Director Matibag is as a form of talagang manner na kung saan siya ay naimbitahan po at responsibilidad niya bilang ahensya at ng kanyang trabaho kung kinuha po siyang witness ng prosecution, yun ho ay kailangan hong kanyang gampanan bilang kanya naman hong mandato. So ako po, sa aking pagtingin, parte ho ng kanyang responsibilidad yan. Ang kailangan lang hong maiwasan ay, siyempre po, yun po bang special treatment
na parang siyempre po yung angulo at saka yun ho yung gustong tibagin ho ng depensa na parang yung ikipagtulungan. Pero mahirap din hong i-establish yun dahil parte ho yun ng kanyang trabaho na makipagtulungan. At consistent din naman with all fairness din sa kanya na kung siya ay kailanganin ng depensa para clarify certain matters ay willing naman din ho siya dahil mandato naman ho ito ni Director Matibay. Natanong din ni Senator Judge Pia Cayetano ang prosekusyon tungkol doon sa sinumpaang salaysay na hindi nakita ng prosekusyon yung na pinirmahan, na ginawa yun ng witness nila. Sa tingin po niyo, sir, hindi po ba ito insulto sa batas considering na binigyan sila ng tamang o sapat na panahon para ilatag yung kanilang mga ebidensya, sir, dito sa trial? Opo, no? So talagang yun din no, medyo tinitignan natin yung magiging reaksyon ng korte pagdating dyan kasi talagang siyempre po mahalaga po yung pagrespeto at pagtingin po sa korte, sa impeachment court at sa buong proseso po itong pinagdadaanan na ito. Sir, tungkol doon sa tungkol naman doon sa paghalungkat ng financial records at ni-replay yung video nung sheriff. Sa tingin po ninyo, makakount yun sa impeachment offense, considering na yung ating ikalawang Pangulo ay nasa, kung hindi ko nakakamali, nasa mga 4 years pa lang po sa panunungkulan bilang Vice Presidente po, sir? Oo. Tingin ko yung gusto nilang establish dito is yung yung pattern ng behavior kaya nila pinapakita at sinubukan na talagang isama yung naging behavior before. Pero ang tingin ko yung gustong establish tingin ko ng prosecution is yung pattern ng behavior or violent behavior ng Vice Presidente kaya consistent na ito ay isinasama at consistent na isinama ito basically doon sa pagpresenta ng kanilang ebidensya. Pero ang malaking katanungan is yung context kung bakit ito nangyari, yung nangyari doon sa naging kaso before ng kanyang panununtok. So, sapat ba ito? Kasi yung konteksto ng kung paano yung nangyari ay ibang-iba dito sa kontekstong aligasyon tungkol sa kanya. So, tingin ko, mahirap itong, para sa aking pananaw, mahirap itong maging parte, tingin ko, or establishment since magkaiba yung konteksto nung panahon na yun at saka kung ano yung yung aligasyon sa kanya dito sa grave threat na ito. Sir, isa na lang on my part bago ko ibalik kay partner MJ. Alam natin, sir, na marami sa ating kababayan ang nakatutok dito sa impeachment ng ikalawang Pangulo. Nakikita po ba ninyo na maraming mga politiko ang kumbaga hindi na tatangkilikin ng ating mga kababayan sa susunod na eleksyon considering na mataas pa rin yung ratings ng ating ikalawang Pangulo, sir? Well, ako tingin ko depende po 'yan lalo na ho syempre kaya kung makikita din ho natin sa parte ho ng mga senator judges ay very cautious sila kasi ang kaibahan ho ngayon dahil meron na rin din hong social media at saka meron na rin din hong mga iba't iba pong mga influencers na alternative na nagpapaliwanag at naghihimay din po ng mga sitwasyon at lalo na dahil sa social media maaari ho silang mapulaanan in terms of their actions, their demeanor, and their basically approach. So mahalaga ho, kaya nag-iingat ho sila. Pero more importantly ho, yung pagtingin ho natin dito is, of course, yung political impact ho nito. Kaya very cautious ho sila sa maaari ho nila maging desisyon, sa perception ho ng taong bayan, at higit ho sa lahat, yung factor kung sila ho ay magiging re-electionist ho by 2028 sapagkat base sa recent survey, ang approval rating ng ating Pangulo ay napakataas na 57% at 84% po kung di ako nagkakamali ay nanggagaling po sa area ng Mindanao at mga more or less 27 or 20+% po sa parte ho ng Visayas. So ito ho ay napakalaki at very important support base sa parte ho yan kung ako ho ay isang re-electionist senador. Kasi napakahalaga ho ng support ng Mindanao Bloc at half of the Visayas Bloc. Kung ako man ay nag-iisip na tumakbo for a higher office
or mag-seek ng re-election for 2028 sapagkat alam naman ho natin na hindi mapagkakaila na very consistent at kahit ho sabihin ho natin na yung period ho nung kinondak ho yung survey ay yung kainitan ho na na-impeach sa lower house ang atin hong ikalawang Pangulo, and despite ho that, napakataas pa rin din po at lumabas ang 57% overwhelming approval rating ng ating hong Vice Presidente. So napaka-laking halaga ho yan in consideration po of how the public perceive the Vice President po. Pero Prof, si MJ po ulit, siya po ay hinihiring ngayon na sa trial nakasalang sa akusasyon po ng betrayal of public trust. Pero iba po ang sinasabi ng public survey. Prof. Yes, yun nga ho yung gusto kong bigyan din natin ng emphasis dito, with this betrayal of public trust at halfway. So yun, na-impeach ho siya. Ang diskurso na sinasabi, wala rin din namang bago dito sa mga akusasyon na to. But despite of she was impeached in the lower house at ongoing the impeachment trial, nanatili yung kanyang 57% approval rating. So ito yung tingin natin dyan. With the ongoing impeachment trial at pag nag-run ulit ng another survey ng kahit na sinong survey firm. Ito yung pinakamalaking tanong dyan. Makaka-apekto ba ito? Bababa ba? Mamimaintain ba? Or tataas ang kanyang approval rating considering na lumabas yung ibang mga usapin at mga ebidensya patungkol doon sa aligasyon sa ating ikalawang Pangulo. So dito natin malalaman or masusubukan yung presensya ng support ng ating ikalawang Pangulo in terms of her trust and approval rating. Pero as it is, talagang hindi tugma itong aligasyon sa kanya versus the perception o pagtingin ng taong bayan patungkol sa approval rating ng ating ikalawang Pangulo. Opo, at sinabi po ni dating prosecutor, Congressman Neil Tupas, panahon po ni CJ Corona, na kung madadrag o mas mahaba pa po itong impeachment trial, mukhang papabor pa ito sa depensa o sa kampo ni VP Sara Duterte. Kung magkakaroon po, kung madadrag, sir, kasi sa kanila pong huling pagtaya, kung magpapatuloy po ganito kabagal yung pagpapalit ng witness per trial day, abutin daw ng 1 year and 5 months. I-eleksyon na po sa susunod na taon. Anong tingin mo doon, Prof? Kung magdadrag palalo itong impeachment trial, who would benefit? The defense or the prosecution? Well, from a political vantage point mas pabor ho ito pagdating ho sa depensa sapagkat habang papalapit na po ang eleksyon, ito yung laban ng narrative na kung saan syempre una hong nagdeklara, tandaan mo natin, una hong nagdeklara sa pagtakbo ng pagka-presidente ang ating ikalawang Pangulo po. So, siyempre, pagdating mo sa ganyan naratibo, sa perception ho ng ating mga kababayan, sa pagtagal po niyan at saka takbo ng impeachment trial, ay maaaring una, pinupolitika po siya sapagkat yung mga aligasyon ng governance issue ng administrasyon at ang number one na parang humaharap po na oposisyon dito ay ang ating ikalawang Pangulo. So, una ho, meron po yung political implication. Ikalawang punto ho dito na nais natin hong tignan ay masyado hong nagiging technical at baka po may umay factor na rin din ho yung ating hong mga kababayan. So kung mapapansin ho natin yung for the past 6 days, napaka-technical at masyado hong legalistic yung approach. Mahalaga din ho na gamamit ho sila ng lengguwahe at i-trim down ho yung mga ebidensya at saka yung mga witnesses na kung saan mas formidable at tandaan ho natin ang impeachment court o impeachment trial na ito ay hindi po very legal dapat ang treatment kasi ang tingin ho natin dito dapat ho mauunawaan ho ng ating mga kababayan. So mahalaga po na talagang gumamit tayo ng lengguwahe na mas maintindihan ho ng ating taong bayan at yun nga po pagdating ho sa huli tingin ko, pag tumagal ito, mas papabor ko ito
sa depensa. Kasi to begin with, ang burden naman ho ay nasa prosecution. So pagdating po niyan at sa gitna ho ng umabot ho ng isang taon ito, at nag-run ulit ng third day despite po ito at napanatili ng ating ikalawang Pangulo, ang numero na ito ay talaga hong politically mabigat po ito at magdadalawang isip po siguro ang iba hong mga politiko na may pag-re-election and at the same time who would like to vie for higher office considering na mataas po ang popularity ng ating hong ikalawang Pangulo. So yun din ho yung gusto natin bigyan ng emphasis. Yung popularity niya po, ibang-iba ho sa popularity ng Corona impeachment versus Sara Duterte or Vice President Sara Duterte impeachment because of that political capital and political popularity of our Vice President. Opo, year 2011 po, December, nagkaroon po ng pagdinig na impeach po si former Chief Justice Corona sa House of Representatives. Siya po ay na-convict May 29, 2012. Nang panahon na yun, Prof, mukhang TV is king eh. Pero ngayon po, iba na po ang information landscape kasi sa impeachment trial, ito po ay digmaan ng persepsyon. Kung ito ay information war. Sa tingin po ninyo, anong pinagkaiba nung panahon na yon kontra sa CJ Corona and downwards po ng mga impeachment trial, kumpara po sa panahon ngayon kung saan abot kamay po ang impormasyon at the tip of our fingers using po our smartphones at mas matindi po ang information dissemination. Mas mabilis po ngayon, Prof. Isang kindat lang, dating agad ang impormasyon sa iyong mga kamay. Ang ganda ng ni-raise nyo na point, Sir NJ. We live basically in the era of information warfare. It is the battle. Yun nga yung katulad na binibigyan ko ng emphasis. It is basically a challenge with regard to the narrative. It's a public perception game. So yung dati kontrolado ng mainstream media basically kasi sila yung number one source of information before. So yung nangyari kahapon, lalabas yan sa susunod na araw o susunod na mga araw, doon pa lamang mahihimay. Kasi yung nakatuon is nakaangkla tayo doon sa traditional media. Ngayon hindi, real time. Kaya kung mapapansin natin, yung pagiging cautious ng mga senador ay nakaangkla dito sa real time situation na maaaring makuha at maobserbahan sa kanila. Ikalawang punto dito is the rise basically of the alternative media. Of course, double-edged siya. Yung sinabi ko kanina na gusto kong bigyan ng emphasis, yung presence basically ng iba't ibang mga influencers or social media personalities na kung titignan natin, they become an alternative source of information. Now, the source of information could either be both positive or negative. Pwedeng yung iba ang contention, sinasabing ito ay content lamang or otherwise. But ang more important dito ay yung paano natin magiging critical lalo yung ating taong bayan. Kasi ang ganda nung ni-raise mo na point, Sir MJ, the information is in front of us. It's just a matter of how people can be critical in the information that they are actually reading, and at the same time the source of information. So mahalaga din ho yan saan at kanino yung pinanggagalingan ng impormasyon. So yun ho yung game changer. It's basically the age of information technology, especially with these various social media platforms. So napakahalagang ito yung game changer tingin ko sa panahon ngayon at sa panahon ng nakalipas na impeachment ni case or trial ni former Chief Justice Renato Coron. Alam mo, Prof, ang resulta niyan, yung mataas na survey pa rin ni VP. Do you think ganun ang survey results kung ang tao ay nakasalda lamang sa TV at television at radyo sa pag-monitor po ng mga balita kaugnay po sa impeachment? Di ba, Prof? Yeah, yun din yun. Nagiging critical din tayo kasi may alternative that basically challenges what is what information is actually being given. So again, being informative and all, and the information is very important in terms of how the people curb yung perception, lalo na in a digital age na meron tayo ngayon, di ba? So
ang daming nagpapaliwanag, ang daming personalidad na nagpapaliwanag, and it becomes, important, key consideration in building the narrative and curbing the perception of the people. So, kung isa lang yung, o mangilan-ngilan lang yung magiging source of information before, so it could curb and it could affect. Pero ngayon, talagang information overload. Maraming alternative sources of information. That's why it's imperative na talagang yung maging critical tayo. And tama kayo, it affects basically on how people perceive. And at the same time, then, kung tingin natin, mayroon talagang mga uh, steady supporters ang mga Duterte, especially Mindanao Black, because of accomplishments, because of test of leadership and character na hindi na maipagkakaila. Kaya the Mindanao Black or area has seen and witnessed and more importantly experienced the kind of leadership that they have had from the past. So talagang ito yung mga talagang solid supporters na hindi mo na mahirap ng ma-herd basically kasi steady yung numbers na lumalabas as per survey na kinoconduct. Consistent, hindi bumababa ng 80% ang Mindanao Black. So that says it all. Sinasabi ko lang siya as observation, pero it becomes a clear pattern na pag tinignan mo ever since ang Mindanao is steady 80%. So yun yung important consideration na titignan natin dito in terms of base votes.